Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay yung ibang kababayan natin nag-attend ng orientation sa mga Korean language school. At ang isang sinasabi nga ng mga Korean language school sa kanila kailangan daw hanggat maaari kailangan ay mataas yung score na makuha sa exam. At ang sinasabi nga nila mas priority daw yung mataas ang score sa exam, at yun yung unang makakaalis. Ibig sabihin priority yung matataas ang score sa exam. At sinasabi din yan ng DMW pero para sa akin ito yung opinion ko dyan kasi ako nandito sa South Korea. At tinanong ko nga yung boss ko kung ano ba yung katangian ng isang EPS worker na pipiliin niya. Alam mo nyo, ang sabi niya sa akin ng amo ko, picture lang daw yung tiningnan niya, hindi niya na tinitingnan kung anong edad o basta picture lang yung tiningnan niya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung matataas ang score mas priority, kasi hindi naman lahat ng Koreano ay pare-pareho sila ng paraan ng pagpili ng EPS worker. Sa totoo lang, hindi naman nakikita ng Koreano kung ano ba yung score mo sa exam. Kasi dyan sa exam, kunyari naka 150 points ka sa EPS topic exam, ang alam ko dyan pagdating mo ng skill test back to zero ka, di ba? Kaya nga pag bumagsak ka sa skill test bali wala na rin yung exam mo. Ganun ang nangyayari dyan. Kaya kung sasabihin nila na mas priority yung mataas ang score sa exam, paano nila masasabi yan? Pagdating nga ng skill test, back to zero ka, hindi na makikita yung score mo sa exam. Ang kagandahan lang ng mataas ang score mo sa exam, siyempre proud ka sa sarili mo kasi mataas ang nakuha mong score. Pero pagdating ng selection, hindi naman yan nakikita ng Koreano yung score mo. Ang alam kong nakikita dyan yung edad mo, yung kung kasal ka na o single ka pa, ganyan. Tapos yung height yan. Minsan yung ibang Koreano mga Koreano ay tumitingin sa height yan, kasi halimbawa na lang sa machine, kung malalaki ang mga machine siyempre kailangan nila ng matatangkad. Pero hindi pare-pareho ng paraan ang pagpili kung ano yung gusto nila. Hindi sila pare-pareho ng gusto sa pagpili ng EPS worker. Merong iba dyan basta na lang pumipili, basta na lang matangkad, mataba, payat, matanda o mga 38 years old. Hindi sila tumitingin sa ganyan. Saka tinitingnan din nila kung babae o lalaki, di ba? Number 1 yan, kasi mamaya baka makuha nila babae, pang lalaki palang trabaho dun sa company niya, hindi pwede yun. Kaya nakatutok din sila dyan, tinitingnan din nila yan kung babae o lalaki. Ang pinaka-importante sa lahat, ipasan nyo ang exam, ipasan nyo ang skill test, at ipasan nyo ang medical. Yan ang pinaka-importante dyan para kayo ay makapasok sa job seeker rosters dun sa pamimilian na. Yung pamimilian na yun, nasa job seeker rosters na kayo, yun ang pinaka-importante. Doon na kayo magkakaroon ng tsansa para mapili ng employer. Huwag nyo nang isipin kung mababa ang score nyo sa exam at hindi naman yan makikita ng employer na pipili sa inyo. Ang importante, nasa job seeker rosters na kayo at may pag-asa na kayong maselect ng employer. At lagi ninyong tatandaan na ang pag-a-apply dito sa South Korea ay parang sugal yan, walang kasiguraduhan. Pero kapag nasa job seeker rosters ka na, ay may pag-asa ka nang makapunta dito sa South Korea. Hindi mo nga lang alam kung kailan ka magkaka-employer. Yung iba talaga dyan ay inaabot na ng taon bago magka-employer, katulad ng sa akin. Inabot ako ng 1 year and 3 months bago nakalis. At yung iba nga marami talagang hindi rin nasiselect lalo na sa mga babae. Hindi ko sinasabi na malitan tsansa. Ang nakikita kong dahilan doon sa mga lalaki na hindi nasiselect, yung iba dyan hindi ko nilalahat yung iba dyan mga ex-core. Siyempre yung ibang Koreano dito alam na nila yan. Pag ex-core ka, ibig sabihin galing ka na sa Korea, at ibig sabihin nun na hindi ka na sincere o hindi ka pinabilik ng amo. Alam na nila yan yung mga kalimitan dan, yung
laging nagpaparelease yan, naghahanap ng magaang na trabaho, mayroong umuwi ng maaga kasi hindi kinakaya ang trabaho. Kaya yung ibang employer dito ay hindi sila kumukuha ng ex-Korea na pero meron namang mga employer na ang gusto nila ay ex-Korea. Alam niyo kung bakit? Kasi nga kahit papano alam na nila, kahit papano nakakaintindi na sila ng salita ng mga Koreano. Katulad na lang nung kabats ko na nag-aral ng Korean language at nauna siya sa aking nakali, siguro mga 1 year na agwat niya sa akin kasi nauna siyang nakalis. At nung siyempre nauna siyang natapos yung kontrata at hindi nga siya nasincere. Di ko lang alam kung bakit hindi siya nasincere dun. Ang alam ko dun ay parang umayaw siya kasi hindi na siya nagpasincere kasi medyo mahirap yung napuntahan niyang company. At hindi naman siya nagpa-release doon. Talagang tinis lang niya na matapos yung 4 years and 10 months na doon sa company na yon. Hindi siya nagpa-release. Tapos hindi ko lang natanong sa kanya kung inalok siyang isincere na pabalikin ng amo niya. Pero ang alam ko doon umayaw na siya kasi tinapos lang talaga niya yung kontrata niya. Tapos siguro mga 1 taon siguro. Tapos nag-aral ulit na nag-exam ulit siya, pumasa. Tapos ngayon, ex-core siya, nagka-employer siya. Kakarating lang niya nung nakaraang buwan dito sa Korea. Kaya hindi rin natin masasabi may Koreano, may employer na gusto ay ex-Korea at may employer din naman na ayaw ng ex-Korea. Kaya hindi natin masasabi yan na di tayo pwedeng magsalita ng tapos tungkol sa mga ganyan kasi iba-iba naman talagang gusto ng mga employer At yan ang muna sa akin mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye.